Ang kwento ng pasahero sa nahulog na bus. May isang lumang kalsada na kilala sa kakakaibang pangyayari. Madilim ang bahaging iyon, walang poste ng ilaw at ang daan ay paliko-liko sa gilid ng bundok. Maraming driver ang umiiwas dito kapag hating gabi dahil ayon sa mga sabi-sabi, dito raw madalas mawala ang mga pasahero ng mga jeep at bus na parabang nilalamon ng dilim. Ang simula ng misteryo, isang gabi, pasado 11:00, pauwi na si Mang Ernesto, isang jeepney driver na sanay na sa rutang iyon. 8 ang sakay niya, pawang mga galing sa bayan matapos dumalo sa isang pista. Masaya ang biyahe, puno ng tawanan at kantahan ng mga pasahero. Ngunit pagsapit nila sa madilim na bahagi ng kalsada, biglang tumahimik ang lahat. Ramdam ni Mang Ernesto na bumigat ang hangin. Lumingon siya at napansin ng isang babae na nakaupo sa hulihan ng jeep, nakaputing bestida, mahaba ang buhok at nakayuko. Ang hindi niya maintindihan, hindi naman ito sumakay sa bayan. Ang nawawalang pasahero. Maya-maya humiling ang isa sa mga pasahero na bumaba sa kanto. Huminto si Mang Ernesto at pinababa ito. Nang muling lumingon ang driver, nagulat siya, kulang ng isa ang pasahero. Hindi niya nakita kung sino ang bumaba, ngunit malinaw na may nawala. Kinilabutan ng mga natirang sakay. Mang Ernesto, may kasama ba tayong babae kanina? Yung nakaputi, tanong ng isa. Nagtitigan silang lahat pero walang makasagot ng diretso. Ang iba'y nagsabi na oo, nakita nila. Ang ilan naman ay nanumpa na wala silang nakitang ganun. Nagpatuloy ang biyahe, ngunit isa-isa may nawawala sa loob ng jeep. Sa bawat hintuan, laging may kulang. Hanggang sa bandang dulo, 2 na lang ang natirang pasahero, isang matandang lalaki at si Mang Ernesto mismo. Manong, huwag kang hihinto kahit anong mangyari, bulong ng matanda. Ang babaeng yon, matagal na niyang kinukuha ang mga pasahero dito. Ang katotohanan, nagulat si Mang Ernesto. Anong ibig mong sabihin? 20 taon na ang nakalilipas, may isang dalagang nasawi sa mismong kalsadang ito. Pauwi siya galing bayan, pero nahulog ang sinasakyan niyang bus sa bangin. Hindi na nakita ang kanyang katawan. Simula noon, lagi siyang sumasama sa mga biyahe tuwing hating gabi at ang mga pasaherong mapiling kasama niya, hindi na nakakauwi. Habang nag-uusap sila, biglang lumitaw muli ang babae sa hulihan ng jeep. Nakatitig siya kay Mang Ernesto. Maputla ang mukha at ang mga mata ay walang balintataw. Unti-unti siyang lumapit, hindi naglalakad kundi dumudulas sa sahig ng jeep. Humarap ang matandang lalaki kay Ernesto. Itigil mo ang jeep, Manong. Ngayon na. Huminto si Ernesto at bigla na lang naglaho ang babae, kasabay ng matanda. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng madilim na kalsada, nanginginig at hindi makapagsalita. Ang bunga kinabukasan, lumapit siya sa mga kapwa driver at ikinuwento ang nangyari. Laking gulat niya nang may magsabi, si Tatang Isko ba ang tinutukoy mo? Matagal nang wala yon. Isa rin siya sa mga unang nawala sa kalsadang iyon. Doon natuklasan ni Mang Ernesto ang katotohanan. Hindi lang pala isa ang nawawalang pasahero, marami na silang biktima at ang matanda ay isa ring multong nagpapakita para magbigay babala. Mula noon, iniwasan na ng mga driver ang rutang iyon kapag sumasapit ang hating gabi. Ngunit may mga tsismis pa rin na paminsan-minsan may jeep o bus na hindi na nakararating sa bayan at sa listahan ng pasahero, lagi raw may isang pangalan na hindi mahanap kailanman. Mabilis na kumalat sa buong Santa Lucia ang istorya ni Mang Ernesto. Maraming driver ang nakarinig ng kanyang salaysay at lalo lamang lumalim ang takot ng mga tao sa lumang kalsada. Ngunit hindi lahat ay naniniwala. May mga pulis at investigador nagsabing gawa-gawa lang ito ng mga tao, dala ng takot at haka-haka. Upang patunayan, nagpasya ang 2 pulis na sina SPO1 De La Cruz at SPO2 Ramirez na magsagawa ng investigasyon. Kasama nila ang isang batang investigador na si Marlon na may interes sa mga kwento ng kababalaghan, ang pagsisiyasat. Unang gabi ng kanilang pag-iimbestiga, nagrenta sila ng isang jeep at nagpanggap ng mga ordinaryong pasahero. Sumakay din ang ilan sa kanilang mga kasamahan upang maging saksi. 2:00 ng gabi nang dumaan sila sa lumang kalsada. Noong una, normal ang lahat. Ngunit pagsapit sa gitna ng daan, biglang bumigat ang hangin. Ang mga ilaw ng jeep ay kumukurap at ang makina ay tila hirap. Nang lingunin ni Ramirez ang hulihan, nanlamig siya. Nandoon ang babaeng nakaputi, nakayuko at walang anumang tunog. Hindi nila alam kung kailan ito sumakay pero malinaw na hindi nila ito kasama kanina. Pare, nakita mo ba yon? Bulong ni Ramirez. Wala tayong nakasakay na ganyan kanina.
Sagot ni Dela Cruz. Nanginginig ang boses. Pagkawala, biglang nagsimulang magbilang si Marlon. 8 tayo kanina, tama? Ngayon, 7 na lang tayo. Nagtinginan, isa na naman ang nawala, isang kasamahan nilang investigador na nasa hulihan ng jeep. Naiwan lang ang bag nito nakalapag sa sahig. Hindi pwede ito. Totoo nga, sigaw ni Ramirez. Maya-maya, unti-unting iniangat ng babae ang kanyang mukha. Maputla ito at ang mga mata ay wala ni isang puti o itim, puro dilaw na liwanag. Nang bumuka ang kanyang bibig, lumabas ang mahinang tinig. Kasama ko na siya, isa na siya sa amin. Biglang nawala ng preno ang jeep. Dumiretso ito sa gilid ng kalsada, halos sumadsad sa bangin. Sa kabutiang palad, nakontrol ni Dela Cruz ang manibela. Paglingon nila muli, wala na ang babae, ngunit dalawa sa kanilang kasama ay hindi na nila makita. Ang natuklasan. Nang makauwi sila, agad nilang inulat sa kanilang hepe ang nangyari, ngunit hindi sila pinaniwalaan. Malas lang yon. Siguro bumaba ang mga kasamahan ninyo nang hindi ninyo napansin, ang sabi ng opisyal. Ngunit si Marlon, ang batang investigador, ay hindi natahimik. Muli niyang binalikan ang lumang record ng St. Lucia. Doon niya natuklasan ang isang lumang artikulo. 20 taon na ang nakalipas, isang bus na may 17 sakay ang nahulog sa bangin. Wala ni isang natagpuan, pati ang katawan ng dalagang nakaputing bestida. Mula noon, napagtanto ni Marlon na ang babaeng iyon ay hindi basta multo, kundi tagapagbantay ng mga nawalang kaluluwa. At bawat gabing hating-gabi, sinusundo niya ang mga bagong pasahero upang samahan siya sa dilim. Ang babala. Sa mga sumunod na linggo, wala nang sumubok dumaan sa kalsadang iyon kapag hating-gabi. Ngunit sa tuwing may mga bagong dayo na dumaraan, laging may ulat na may nawawalang pasahero na hindi na muling nakikita. At hanggang ngayon, sa katahimikan ng Bundok Sta, Lucia, nananatili pa rin ang alamat ng babaeng nakaputi, naghihintay ng mga susunod na pasaherong kanyang dadalhin. Lumipas ang ilang linggo matapos ang investigasyon. Tahimik na ang bayan ng Sta Lucia, ngunit si Marlon ay hindi mapakali. Sa bawat gabi, paulit-ulit siyang nananaginip ng babae sa puti. Nakikita niya itong nakatayo sa gitna ng kalsada, nakayuko at tila tinatawag siya. Alam ni Marlon na hindi pa tapos ang lahat. Kailangan niyang malaman kung paano mapipigilan ang misteryosong pagkawala ng mga pasahero. Ang paghahanda. Bago bumalik, humingi siya ng tulong sa isang albularyo na si Aling Sabel. Kilala ito sa bayan bilang tagapagturo ng madasal at orasyon laban sa masasamang espiritu. Binigyan siya ng maliit na botelya ng langis, isang rosaryo at ilang dasal na kailangang bigkasin kapag nagpakita ang babae. Hindi siya ordinaryong kaluluwa, wika ni Aling Sabel. May dahilan kung bakit hindi siya matatahimik. Hanapin mo ang kanyang katawan. Hanggang hindi siya naroroon sa kanyang huling hantungan, mananatili siyang nangunguha ng kasama. Ang pagbabalik sa kalsada. Balik sa kalsada, 12:00 ng gabi, Fito Sigmund Larlon naglakad sa lumang kalsada. Walang buwan, walang kahit anong ilaw, tanging liwanag lang ng dala niyang lampara naggabay sa kanya. Habang papalapit siya sa mismong kurbang kinasasadlakan ng aksidente, naramdaman niyang bumigat ang paligid. Umihip ang malamig na hangin at nagsimula siyang makarinig ng mga mahinang tinig. Bumalik ka na. Kasama ka namin. Hindi ka na makakatakas. Nagpatuloy si Marlon, ngunit lalong lumalakas ang mga tinig. Hanggang sa unti-unting lumitaw ang babae sa puti sa gitna ng kalsada. Dahan-dahan nitong iniangat ang ulo, maputla, walang dugo, at ang mga matay nagliliyab na parang apoy. Bakit ka bumalik? Tanong ng babae, malamig ang tinig. Gusto kong malaman kung bakit mo ginagawa ito, tugon ni Marlon, nanginginig ngunit naglalakas loob. Ang pag-amin. Humakbang palapit ang babae. Ako si Rosenda, noong gabing iyon, pauwi na ako mula sa bayan, ngunit hindi ako nakarating. Nahulog kami sa bangin, kasama ang iba pang sakay ng bus. Ang lahat ng kaluluwa ay nawala sa dilim. Ako ang naiwan. Ako ang naghahanap ng makakasama upang hindi na ako mag-isa. Sa kanyang mga salita, biglang lumitaw sa paligid si Marlon ang mga anino ng mga pasahero, nakapila, tahimik at walang mga mukha. Mga nilalang na parang usok nakatingin sa kanya. Ngunit bakit sila, sigaw ni Marlon? Bakit mo kinukuha ang mga inosente? Dahil sila ang dumadaan, sila ang dumarating. Hindi sila mawawala hanggat ako'y nakakulong dito. Ang paglalaban. Mabilis na kinuha ni Marlon ang langis at binuksan ito. Kumalat ang amoy na matapang at agad na umatras ang mga anino. Nagdasal siya ng orasyon mula kay Aling Sabel at kumislap ang kanyang rosaryo. Ngunit sa halip na matakot, napangiti si Rosenda. Hindi mo ako mapapalayas, hindi ako basta multo. Ako ang bantay ng bangin at habang hindi natatagpuan ang aming mga labi, mananatili ako rito.
Biglang yumanig ang lupa at ang mga anino ng mga pasahero ay nagsimulang lumapit kay Marlon. Ramdam niya ang lamig ng kanilang mga kamay, tila gustong hilahin siya sa dilim. Ngunit bago pa siya tuluyang lamunin, biglang nagliwanag ang kanyang lampara. Ang apoy nito'y naging kulay asul, parang may gumabay sa kanya. At mula sa ilalim ng bangin, nakarinig siya ng malakas na tinig. "Hanapin mo kami, iligtas mo kami." Ang tatapos na agi, biglang naglaho ang babae at ang mga anino. Naiwan si Marlon, nanginginig ngunit buhay. Alam na niya ngayon ang susunod na hakbang. Kailangan niya hanapin ang bus na nahulog 2 dekada na ang nakalilipas at ang mga katawan ng mga pasahero. Dahil hanggat hindi natatagpuan ang kanilang mga labi, magpapatuloy ang pagkuha ni Rosenda ng mga inosenteng pasahero sa lumang kalsada ng St. Lucia. Paalala, ang aking mga video na ina-upload dito po sa YouTube ay hindi po para manakot. Ito po ay for entertainment purpose only. Maraming salamat po.